Yan, magandang gabi sa inyo lahat. Yun, doon sa mga wala pa nito, may CO2 airgun ka na gusto mong i-upgrade, sigurado ito yung kailangan mo. Ito ay pang iskopeta kung i-convert mo siya or i-upgrade sa PCP. Yan, meron siyang gauge, meron siyang lagayan ng tank na malaki. Tapos ito yung isusuksok mo doon sa iyong plenum. Yan. Magiging mas marami ang shots niya, mas malakas kasi compressed air na. At ayan, kaya gusto nung iba na dito sa akin pinapagawa. Ino-order nila. Kasama na kasi na ang regulator para nakaset na pagdating sa kanila. Kasi isusuksok na lang nila. Hindi man mismong plug and play kasi wala namang plug and play na ano, no? Pagka gagamitin mo sa conversion ng CO2 to PCP. Talagang magpuputol ka doon. Either magti-thread ka, maglalagay ka ng lock para dito sa iyong offset. Yun na naman talaga ang pangkaraniwan na ginagawa. So, ito, kaya gusto nila yan, atin mo nang bubuksan para naiiba itong regulator na to. Ito po ay mura lang, makikita nyo sa pinakamababa tayo sa price nito. Kakaiba itong regulator na ito kasi dual o-ring siya. Ayan, makikita nyo, dual o-ring. Tapos iba yung kanyang takip, walang daya. Kung ano yung nasa picture, yun talaga. Ayan o. Ito yung mga ginagamit sa it's either parang Taiwan regulator. Ayan, 850 PSI set nito kasi kasyang-kasya naman yan, tsaka subok na natin yan. 800 to 850 PSI pwede yan hanggang 1,000, pero yung 1,000 hindi ko na-advise yun kasi hindi ko pa nasubukan kung gaano tumatagal yung mga ganun na mataas na masyado, parang pang na siya, pang hammer type na. Ayan, binubuksan ko na ito para iset yung niya na para isasalpak na lang. Yan, meron akong isang binabago lang dito yung position. So ayan yung kanyang, ayan yung wala na yun, dito na yung spring sa baba. Ayan, ito ang binabago ko lang dito is yung lang, etong position lang, spring at saka yung pin. Ayan, pinagbabaligtad ko lang yung position nya. Yan, kaya kung gusto nyo i-upgrade yung inyong mga CO2 o yung iba put pump, same size po nito at same din na ginagamit na regulator. Ganon din yung setting. Ito rin yung output pressure para sa ganong airgun pag i-upgrade mo na. So ito po ay makukuha natin simple na lang kasi ilalagay ko yung link nito sa description at doon sa comment nung video. Ayan, so okay na. So dito lalagyan ko na to ng o-ring. Ayan, lalagyan din natin ng pre-o-ring para kung sakali na kailanganin merong pampalit, merong ayan, kung gustong palitan. Ayan, ito po o-ring na to, sakto-sakto siya dito yung circumference, yung nya, outer diameter nya. So dito kapag nakita nyo lumapat na yung o-ring, kailangan mararamdaman nyo siya. Yan, kailangan ramdam mo na humakab ng konting-konti lang, yung hindi makaka-apekto doon sa sa o-ring niya, kasi pag masyado masikip yan, yung o-ring niya na sisira. So higpit kamay lang yan
kumbaga hand tight lang, at hindi kailangan ng, kasi basta lapat na lapat yan, i-hand tight mo lang yan. Kailangan lang yun, konting ano lang, para lang wag kumalog siya pag walang hangin. Pag may hangin niya kasi hindi na yung gagalaw. Ayan. Swerte nung ano nito, na tiyempo sa kanya, na yung regulator natin parang ano, it's either Taiwan reg na siya. Pero kakaiba, no? Kasi yung o-ring niya doble. Kaya hindi basta sisingaw. Tapos may o-ring ka pa dito sa pagitan ng yun. Kaya makakasigurado ka na less maintenance. Tapos madali nga i-maintain kasi ganito lang, kayang-kaya mong kalasin na gano'n. Ayan. Kayang-kaya madaling kalasin, tapos madaling ibalik. Hindi mo na kailangan ng tools para kalapate siya. Ayun, ramdam na yung o-ring. Kaya konting ano lang, ganun lang. So ready na to. Isusuksok na lang ganon. Ito, lalagyan na rin natin ng o-ring. May mga spare na o-ring na rin kasama yan. So ayan, saktong-sakto yan. Hindi yan mahirap ipasok dun sa yan. So double o-ring din siya. Tapos lalagyan na lang nila ng ano ng lock. Bubutasan yung kanilang tube ng airgun yung sa may plenum nila. Patatamaan na rin to. Then after, linisin lang yung mga pinagtamaan ng pag iskopeta yung paggagamitan, yung pin na tatanggalin mo sa dulo ng airgun, doon sa dulo ng tube, yun na rin yung ilalagay mo dito. Bubutasan mo lang siya ng sakto para doon, or medyo masikip para hindi siya kakalog dito. Pag nilagay mo yung sinuksok mo dyan, kahit walang hangin, hindi siya makakawala. Or it's either lagyan mo ng ano dito, lagyan mo siya ng, pag nakalagay na yung pin, lagyan mo ng lock para hindi siya makakalabas. So ito na, 850 PSI. Ayan, susuksok lang ito sa tube kagaya nung nakaraan na pinost natin ang airgun na hammer type nga lang yun, na kinonvert sa PCP. Ganon din to, ganon din siya. Yung ano na yan, is-lock din ang inilagay natin. Kung ito ay gagamitin mo sa isang medyo makapal na tube, let's say bakal yung tube, pwede mo yun ang threadan mo, tapos butasan mo lang nakapraso to ng mababaw lang para lang papasok na yung screw. 4 na screw, hindi na yun makakawala kasi ganun din yung ano, matagal na yung ginagamit. Mga unang gawa ko pa yun na airgun, kaya makikita nyo yung pagkagawa sa kanya, tumatagal po talaga. Especially yung tangke nun ay yung pamakakapal. Medyo mabigat nga lang, pero sigurado yung tank nun. Kahit mabagsak yun, wag lang yung talagang mataas na mataas yung panggagalingan ng pagbagsak niya. Kung mababagsak lang yan sa, it's either sa patungan o nakapatong siya na ganyan, o nakasandal sa dingding, matutumba siya. Hindi kayo kakabahan na magkakaroon ng problema doon sa tank niya, sa mga, kasi yon unang-una is may barrel band din siya, kagaya nung pinakita ko rin nung huling video. May barrel band siya na nakahawak sa tangke, kaya hindi kayo kakabahan na may magkakaroon nyo ng problema. At saka ito pa, isa malapit siya dito, nandito na yung tank, tapos may barrel band sa dulo. Kahit pa paano, mas matibay siya kaysa doon sa floating lang, floating yung barrel sa tank, yung wala siyang barrel band. So yung ginagawa natin na barrel band dito is made of T6 alloy, tapos malapad siya, malapad yung pinaka-metal at sinisigurado nating matibay. At ayun, ito kasi ay
binidyo ko na, padadala ko na rin to. Pero yung ganito, bibigyan ko kayo ng link, ilalagay ko dyan sa description para ma-order nyo siya in COD. Kaya lang yan po, pag in-order nyo yan is pre-order yan. Kaya kailangan nyong sabihin yung order nyo kung anong size nito, yon, kung anong size nung tube na paglalagyan, tapos kung gaano kalaki yung tank na ilalagay ninyo. Pero the usual, yung ginagawa ko is para magaan, ang ginagamit ko is yung magaan lang na tangke. Yun lang din yun, dinidesign ko dito. Pero itong isang to, kasya dito yung 0.5 na tank. Yan, kasya dyan yung 0.5 kasi gusto ng iba 0.5. Yung mga CF tank, pwede kayong mag-ipon nun, mag-ipon para makabili nun. CF tank mas maganda, mas malaki, tapos mas magaan. Ang CF tank ay talagang, ito yung offset na para sa kanya. Ito talaga yung sakto. Maliit lang yung clearance nito sa barrel. Kaya ginagawa ko itong ganitong type, paminsan-minsan, depende doon sa specs na binibigay sa akin kung anong gagawin. So ito ay ginawa natin ng video para mapanood nyo. Doon sa may mga CO2 na airgun na gusto nyong matry, yung iba tinetest nila kasi medyo mababa yung cost ng foot pump or doon sa mga CO2 na airgun na gano'n, like yun ang nagagaling ng eskopeta. Mas mura po yun compare doon sa ibang mga hammer type. Bolt action yun pero lakas din niya. Kaya lang pipili kayo ng maganda yung barrel. Yun naman po ay nasisilip. Kapag kukuha kayo ng bolt action dito sa eskopeta, mas maganda, isa lang naman bolt yung tatanggalin nyo, yung lock lang ng kanyang pellet pusher, ng kanyang loader. Yun lang po yung tatanggalin nyo, mabubunot nyo na yung loader. Pwede nyo silipin yung barrel kung may groove siya, magandang groove, ganyan. Kasi minsan naka-tempo tayo ng hindi maano, pero pinalitan naman nila kaagad. During na bumibili ka, makita mong ganon kasi papayag naman sila niya kasi isang screw lang yung tatanggalin mo. Bunot. Makapili ka ng magandang barrel, yung maganda yung groove sa kanila ay magandang tumama, basta may groove nga eh. Kasi may pagkakataon noon na namin wala siyang groove, may guhit lang siyang straight na ganon. Kaya nung palitan nila na may groove, maganda tumama. At nilagyan ko pa ng scope yun. Marami na rin tayo na i-convert niya, na upgrade na eskopeta foot pump. Okay naman, walang problema. Hanggang ngayon, meron nga na nasa abroad siya, iririgalo niya sa akin nga. Nag-order siya doon, dineliver sa akin. Kasi kilala naman tayo ng mga taga-eskopeta at alam na rin kung saan dadalhin, alam nila kung saan ako nakatira. Dinadala nila doon, kaya kahit yung mga nasa abroad, di hassle. Tatawag lang sila na eskopeta, dadala sa akin, kasi i-upgrade ko, gagawin ko siyang PCP. Makikita niya kung mababalikan nyo yung mga nakaraang video natin, gagawing PCP sa akin pinadadala, since bagong-bago yun. Tapos pag natapos ko, doon ko naman ipadadala doon sa pagre-regaluhan nila. At pinapak ko lang ng maayos, maganda kasi pang-regalo. At yun nga yung ating mga nagawa ng ganon, tuwan-tuwa kasi yun nga yung napagbigyan nila, natutuwa doon sa performance at saka doon sa gumanda nga naman kasi na-upgrade siya into PCP. At pagdating sa ganon kasi medyo delikado yung tube niyan. Yung iba natatakot mag-convert niyan. Saka mas pinapadala kasi ako subok na pagdating doon sa conversion upgrade
iskopeta na air gun. Kaya sa akin pinapadala. Naniniguro sila kasi nakaano yan eh. Nakasalalay dyan yung ating yung safety ano natin kapag maayos yung ano. Kagaya nito, ayan, pati yung output niyan, kasi ang paglalagyan niyan isa, let's say, yung mga medyo maninipis yung tube, yung maninipis yung plenum, wala akong adjustment na ginagawa sa mga spring nito o sa output nito. Talagang as in original ikinakabit ko dyan. Ang binabago ko lang yung nasa puno niya, yun lang yung ginagalaw para mag-release siya ng hangin. Kasi kung ano yan, tawag nila doon yung mga Bisaya, pitoy-pito daw, hindi ko nilalagyan ng ganon. Kasi hindi na, yung nilalagyan ng ganon is yung meron kang pampalit ba o na regulator, yung mapatanggal-tanggal pa. Yung tinatanggal mo pa itong meron ka bang reserba sa hunting, meron kang may regulator at kasama yung tangke na may hangin. Pag naubos yung nakakabit, tatanggalin mo siya dito. Yan, tatanggalin mo yan, kakalasin mo dyan, kasama yung tangke. Tapos ipapalit mo yung bago, yung maraming laman, yung puno. Ngayon, pag yan naman ay habang nilalapat mo, pag yung malapit na siyang lumapat, sumagad na ganon, ayan, pag malapit na siyang sumagad, tumutusok na doon sa pin yung nakalagay dito, nakaabang na magre-release na siya ng hangin. Pero pag siya ay bunot na gano'n, tanggal siya, hindi siya nakatusok, hindi siya nakabaon dito yung regulator, yung hangin niya naka-steady lang sa loob unless susundutin mo yung kanyang pin, yan, magre-release ng hangin yun. Ngayon, since ito ay wala naman tanggalan na kasi sa hunting o sa plinking, hindi mo naman maubos yung isang puno ng tangke nito eh. Kapag gagamitin mo sa hunting, hindi mo naman ipang-competition yung iskopeta eh. Ayan. Hindi mo naman kailangan kalas-kalasin to. Tsaka pag habang tinatanggal-tanggal mo yan, yung o-ring yan, mabilis nasisira. Pero since yun nga, pag ginagamit sa competition o dun sa may reservang tangke, lingguhan sila, halimbawa bababa, talagang gano'n, nagbabaon sila nun, nagbabaon sila ng hand pump. Every, kasi nito, every 500, parang 32 pumps, na gano'n, 32 pumps. Nasagad yun 32 pumps. 500 PSI, yan nadadagdag nun pag nag-32 pumps ka. So, ibig sabihin, kapag siya ay nasa, let's say, 1.5, no? 1,000 ang laman. So, magbobomba ka ng ilang beses. Let's say, kung 500, dadagdagan mo 32 pumps o sabihin natin 35 para mas madaling bilangin. Para maging 2,000 siya ay 70 pumps. Tapos 105 para maging 2.5 yun. Para maging 3,000 is 100 plus. Ganon. Doon po yun sa doon sa mga 0.38 na tank. Doon sa 0.5, hindi ko na matandaan eh kung ilang pumps. So yung mga may CO2 na gusto nyong i-upgrade yung inyong mga air gun into PCP, ito po yung kailangan nyo. Ilalagay ko yung link doon sa description ng video at saka doon sa comment section. So kayo na po yung bahala, i-redirect kayo nun sa isang marketplace. Yan, kayo na po. COD naman yan, kaya hindi kayo matatak. COD yan. Pagdating sa inyo, sa kanyo babayaran yan. At saka ma-check nyo yan, pinakamababa sa atin yung ganyang pinakamababa sa atin yung ganyang price, yung ganyang price nito. So makikita niyan, kaya very competitive yung pricing natin ito. Halos kumbaga pag bumili ka niyan, makakamura ka na sa regulator kasi mababa talaga yung bigay natin yan.